Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga ng mga trigo at mga damo. Ang mga trigo ay kumakatawan sa mga mabubuting tao, samantalang ang mga damo ay kumakatawan sa mga masamang damo, masamang tao. Now, narinig po ninyo yung suggestion ng mga alipin dun sa may-ari ng sakahan o triguhan. Bunutin na po natin ang mga damo. Parang yung suggestion natin paminsan-minsan. Hindi man natin sabihin ng tahasan kahit sa ating isipan, Lord, lipulin mo na ang mga masasamang tao. Natatandaan ko nung kasagsagan ng tukhangan, may isang ina ba naman na interview, bilis lang, patungkol sa kanyang anak na durugista. Alam yung sabi niya habang umiiyak pa siya, hindi ko na nga alam kung ano gagawin ko dyan, sir. Kung pwede nga, mapatay na lang yan. Nanay pa yan. Hindi mo naman masisi kung minsan kung nasasagad na kung masyado nang nahihirapan. But come to think of it, sa palagay mo, sino ba ang pinaka-nasasaktan sa kasalanan ng tao? Sa Ebanghelyo, sino ang pinaka-pinarwisyo ng mga damo? Yung mga alipin, yung mga utusan? Hindi. Yung mga trigo? Hindi. Tumutubo yung trigo kahit may mga damo. Sino ang pinaka-na-stress dito? Yung may-ari ng sakahan na sumisimbolo sa Diyos. Sinasabi sa atin, ang pinaka-apektado sa kasalanan ko, lahat tayo ng buong mundo ay ang Diyos. Kahit sabihin natin, maliit lang ang kasalanan natin, tandaan po natin kahit anong kasalanan, kahit maliit man yan, masakit para sa Diyos yan. Iniinda ng Diyos yan. Pwedeng hindi natin indahin yung mga maliit na kasalanan, ay white lies lang yan, ay green jokes lang naman. Bakit hindi natin iniinda? Kasi makasalanan tayo eh. Ang Diyos ay banal. Walang bahid kasalanan. Kaya kahit white lies yan, kahit green jokes yan, masakit yan para sa Kanya. Isama mo pa ang mga seryosong kasalanan ng hindi lamang isa, kundi ng sangkatauhan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Pero tandaan mo, ang kasalanan ang siyang pumatay sa Kanya. Kaya't noon pa, pwede nating sabihin, kahit makapangyarihan siya, ang kasalanan ang nakasasakit ng loob niya. Kaya wag mong isipin, ikaw lang naapektuhan. Ang pinaka-naapektuhan ay ang Diyos. Kung naiiyak tayo sa kasalanan ng tao, mas naiiyak siya. Kung nasasaktan tayo, mas nasasaktan siya. At kung naisip natin paminsan-minsan, sana wala na lang masamang tao, hindi kaya naisip na rin ng Diyos ito. Lalong-lalo na may kapangyarihan siya, may choice siya, may option siya, na ito ay magawa niya. Sa isang itlap lang, wala nang masamang tao. Pero bakit hindi niya ginagawa yan? At tulad sinasabi sa ating unang pagbasa, pinaiiral niya ang kanyang pasensya. Meron siyang dahilan. At kasama tayo sa dahilan na yan. Si Alexander Solzhenitsyn ay isang Russian writer at historian na nanalo ng Nobel Prize sa Literature noong 1970. Isa sa kanyang mga sinulat ay ang 3-volume work na untitled parang The Galad Archipelago, parang ganun. At ang nasasaad sa libro ay yung naging karanasan niya, kasama ng naging karanasan ng iba pang mga presong nakulong sa Soviet prison na wala namang kasalanan. Tinorture sila, pinahirapan sila, binastos sila, itinuring silang parang hindi tao. Sa librong sinulat niya, pwede niyang isulat. Siya naman ang nagsulat Kahit sa isang pangungusap, kami mabubuting tao, pinahirapan kami ng mga masasamang tao. Pwede yun. As simple as that. Pero kung babasahin daw ang librong iyon, wala kang makikitang ganon. In fact, may isang matinding linyang binitawan in place of that. Ang sabi niya ay ganito, if only it were all so simple, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. Ito matindi. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. Para bang sinasabi niya, sana ganun lang kasimple na paghiwalay ng masama at mabuti, pero hindi ganun kadali.
Hindi ganun ka simple. Lalo pat sa puso ng bawat tao, may masama at mabuti. Alam mo yon, alam ko yon. Hindi tayo purong trigo. Meron tayong mga natatagong damo. Kaya be careful what you ask, Lord. Sana lipulin mo na ang mga masamang tao. Baka madamay ako. Baka madamay ka. Baka madamay tayo. Gaano man kasimple ang pagkakasala natin, lalong-lalo na kung marami na yan. On the other hand, wag namang kara-karaka sasabihin mo, yang taong yakaw, masamang damo yan. Hindi mo alam ang pinagdaraanan, hindi mo alam nasa puso niyan. May natatago ding buti o trigo yan kahit papaano lang. Si Dennis Rodman, ang sinasabing bad boy ng NBA, lalong-lalo na dati, nasa itsura naman tattoo, ang dami, iba't ibang kulay ng buhok, kada game yata iba, bruskong kumilos. Sakit siya ng ulo ng mga kalaban niyang koponan. Kung minsan, sakit din siya ng ulo ni Scottie Pippen at Michael Jordan ng kanyang mga kakampi sa koponan. Nagmimiss ng practice at kung minsan mga crucial games. Anong katwiran? Bakit wala? May sakit? Hindi! Gumigimik! Minsan sa isang interview kay Michael Jordan, sabi niya, ay nahanap namin, very crucial yung game. Alam niyo kung nasaan? Nasa Las Vegas, nakipag-date kay Madonna. Ay, ba't di sasakit ang ulo mo? Idagdag mo pa yung suki yan sa technical foul, sa ejection. Parang ang daming nakuha. Yumaman ng NBA sa mga multa na ibinigay niya. Pero may isang report. Kapag daw yan ay maglalaro, alimbawa sa Boston, bago ang game, bibili mo na yan ng mga laruan at pupunta sa isang children's hospital para ibigay ang laruan para pasayahin ang mga bata na may kapansanan at karamdaman. Walang camera, walang reporters, walang nakakaalam, hindi niya pinagsasabihan. Masamang damo ba yan? On the other hand, meron naman daw isang ginang, lagi pa sa simbahan. Nakaw, habang hawak ang rosaryo, sumigaw sa asawa, Pedro! Bakit? Napakawalang hiya ni Inday na ating kasambahay. Pinalayas ko na. Bakit? Ninangkawan tayo! Anong ninakaw? Yung towel na kinuha natin sa Manila Hotel. O, nakita niya. Magnanakaw rin pala. Kaya wag tayong manghusga. Hindi ko naman sinasabing wag tayong manghusga. Kung may mali tayong nakikita, manghusga. Pero husgahan natin yung maling ginawa at hindi yung pagkatao ng ating kapwa. Pura! Mali yung ginawa mo. Nagsuot ka ng Nazareno. Tapos, nirak mong awitin, sumasayaw-sayaw ka pa, yung ama namin na sagrado para sa ating mga Katoliko. Yung ostya, kahit na hindi ko sagrado, bakit ginawa mo ng food review? Ginagaya ka ngayon ng iba. Pura naman, anak ng pura naman, Pwedeng ganun yun Yung concentration mo dun sa ginawa niya, pero hindi sa karakter niya. Sorry, pero parang hindi ako natuwa dun sa ginawa ng isang bayan na hindi na siya wag naman ganun kasukdulan. Wag nating husgahan yung pagkatao ng tao. Ang sabi ni Mother Teresa, if you judge someone, then you stop loving them. Hindi mo na sila minamahal. Alam natin ang pagmamahal ay nakapagpapabago. Ganun tayo binabago ni Kristo. Isa pa, totoo, pag bali-baligtarin mo man ang mundo, ang damo hindi magiging trigo. Okay? Pero, ibahin mo ang tao sa grasya ng Diyos. Pwede siyang magbago. Ang tao ay nilikha ng Diyos na hindi masama, mabuti. O di ba't nang nilikha ang mga halaman, nang nilikha ang araw, nang nilikha ang buwan, nang nilikha ang mga animals, lahat nilikha God, so it was good. Pagdating sa tao, hindi enough yung good? Very good. Anong sinasabi sa Ebanghelyo? Na-impluwensyahan lang, nasabuyan lang ng damo. Pero ang totoo, tayo ay trigong nasabuyan ng damo, not the other way around. Hindi tayo damo na sinabuyan ng trigo. Tayo'y mabuting tao. Di ba ganyan yung asawa mo? Kung may problema ka man ngayon sa asawa mo, hindi dating ganyan yan. Kung dati nang ganyan yan, pakakasalan mo? Hindi. Hindi lang ganda, hindi lang yung kagwapuhan na nagustuhan mo dyan, di ba? May magandang ugali yan. Yun siya. Noong una, napagod
Yung anak mo, kung ito'y sakit ng ulo mo ngayon, dati na bang ganyan yan? Kung dati nang ganyan yan, ay ikaw may kasalanan. Bakit ako, Father? Kung dati nang ganyan yan, ibig sabihin, pinalaki mong sakit ng ulo yan. Ay, hindi ganyan yan. Oh, nakita mo na. So, hindi ganyan siya dati. Naging ganyan lang. Yung kapatid mo, di ba dati close kayo? Di ba dati? Ating kapatid talaga. Eh, ba't ngayon sumapang na siya? Nagkaasawa. Di ba? Kaya, na-impluwensyahan lang, nasusulsulan lang, nasasapian lang. Babalik yan sa katinuan, sa grasya ng Diyos. Hintayin mo lang. Father, hindi ko na maintay. Nahihinip na ako. Ayun. Tandaan po natin mga kapatid, ha? Sabi ko kanina, kung nasasaktan tayo, mas nasasaktan ng Diyos. Therefore, kung gusto nating magbago ang isang tao, mas gusto ng Diyos na siya ay magbago. Kaya kahit parang ayaw mo na, ang sabi sa ating ikalawang pagbasa, gustuhin mo at tutulungan ka niya. Sapat ang grasya na ibibigay niya. At tandaan mo, hindi lang yung taong yun na kinainisan mo ang gusto ng Diyos na magbago. Pati ikaw, gusto niyang magbago. Kaya nga madalas ang sagot ko dyan, Father, hindi nagbabago eh. E di ikaw na lang yung magbago. Father, bakit ako magbabago? Ayan, nag-give up ka na. Ang baguhin mo from yung sense ng giving up, i-upsize mo pa yung pasensya mo, yung sakripisyo mo, yung pagmamahal mo. Nakita po ninyo sa ating ebanghelyo, ang sabi ng may-ari ng triguan, diyan muna yung damo. Kasi kung papaanong lumulutang ang ganda ng trigo, lalong-lalo na kapag namunga na ito sa gitna ng mga damo, mas lumulutang yung pagiging mabuting tao mo sa gitna ng mga hindi ganong kabutihang tao. Masasabi mo bang mapagmahal ka kung hindi matetes yung pagmamahal mo ng mga taong mahirap mahalin? Masasabi mo ba na mapagpatawad ka kung mga simpleng bagay lang ang kaya mong patawarin? Dapat maka-encounter ka ng taong mahirap patawarin. Para yung pagpapasensya mo, mag-upsize talaga. Hindi mo masasabi na pasensyoso ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong ang sarap patayin. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako Diyos, Father eh. Ayaw mo bang maging katulad ng Diyos? Lalong-lalo na when it comes to His compassion and mercy, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Sa kabilang bata sasabihin niya, be merciful as your Heavenly Father is merciful. Kung pagsasamahin mo yung dalawa na yan, ang sinasabi ng Diyos, tularan mo ako, mapagpatawad ako. Kakayanin mo, tutulungan kita, sapagkat yun ang nais ko sa iyo. Gusto kong i-upsize yung kabutihan mo. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung ang kabanalan lamang ninyo ay katulad ng kabanalan ng mga Eskrib at Pariseo, kulang ito. Kung ang minamahal mo lang ay ang mga nagmamahal sa iyo, kulang ito. Mahalin mo rin kahit yung nakakasakit sa iyo. Ang gusto ring i-emphasize ng Panginoon, yung pagiging mabuting asawa mo, yung pagiging mabuting magulang mo, yung pagiging mabuting anak mo, kapatid mo. Hindi lang yung sa level na di ka batugan, oy, okay na yun, nagtatrabaho ka, responsable ka, okay na yun eh. Gusto ng Panginoon, i-upsize mo pa. Yung bang sa kabila ng makaranas ka ng mga pagdurusa, magiging mabuting asawa, ina, ama, kapatid, anak ka pa rin sa kanya. Alam po ninyo, yung bunso namin si Kevin, kapag dinidescribe yan ng nanay ko, ako rin, ang isa sa mga lagi kong nasasabi, hindi naman si Kevin nurse yon sa Australia. Si Kevin, malaki kita noon. Si Kevin, malaki na ipon noon. Si Kevin, siya yung mga nagpapatayo sa bahay namin ng ganito. Ang alam nyo, ang lagi namin si Mama yun ang narinig ko sa kanya. Ako, hindi ko pinapalangan, bigla ko nasasabi, si Kevin, sa lahat ng kapatid ko, hindi sumasagot sa akin. Si Mama, sa lahat ng mga anak ko, hindi sumasagot sa akin yung bunso. Alam niyo yun? Ako, palagi ko mas mataas yung narating ko kay Kevin, pero hindi ko kaya ginagawa. Gusto ko maging katulad niya. Gusto ko i-upsize pa yung pagiging mabuting anak ko, na kahit
Masama yung marinig ko sa mga hindi ako Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. At makatutulong yung mga taong pinagtsatsagaan natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang. Mahintay natin ang pagbabago ng isang tao, lalong-lalo na kung ito ay malapit sa atin, sa iyo. At kung hindi man, tayo muna o tayo na lang ang magbago. Darating naman ang panahon ng paghukom, sabi sa Ebanghelyo. O yung ang Diyos na ang magsasabi sa iyo, o sige na, give up na, ala na, ayaw na talaga yung magbago. Pero habang hindi dumadating iyon, pagtiyagaan natin yung taong iyon. Sa gayon, hindi man siya mabago, tayo ang mababago unti-unti ng Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Jesus proposed another parable to the crowd saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slaves said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.